but can change my head. Amen. See? The manual of marriage, it is the manual for industry. It is a manual, it is a manual for anything that you can think about sa buhay mo. Ito yung manual sa pag-aasawa. See? Iba yung tradisyon. Iba yung westernized. Sa Bible, wala makikitang yung courting, yung boyfriend and girlfriend relationship. Ang nakakita na relationship sa Bible, husband and wife. Amen. Amen. May trial marriage na. Magsama muna tayo, may isang taon. At kung hindi tayo magkasundo, hiwalay tayo. Can you imagine that? Help. Anong klaseng manual yan? Ha? Kaya, ang sabi ni Abraham Lincoln? Sabi ni Abraham Lincoln, it is hard to govern the people or America without the Word of God. Kung ikaw ay tatay, it is hard to govern a family without the Word of God. Right. Kaya kung meron man dapat na punong-puno ng salita ng Diyos sa pamilya, ay mga tatay, pero nakakalungkot, yung mga tatay ang walang laman ng salita ng Diyos at kanilang pang puso. Come on. Kaya tingnan nyo, ang ginawa ng mga Preling Kastila sa atin, binaliktad yan. See? Bakit? Ang dinala ng Preling Kastila dito ay Katolisismo. Hindi po Kristyanismo, kundi relihiyon. Ang tanong, sinong pinuno ng Katoliko? Hindi po Papa, si Maria. Si Mama Mary ang kanilang dala. When Mama Mary runs the church, Mama Mary runs the home. Yeah. Yan ang kaibahan ng Bible. Dapat Jesus runs the church and the husband also. From the authority of the Word of God, the husband must run the family. Amen. Tayo sinakop ng mga Preling Kastila for more than 300 years. Kaya nangyayari. Kaya pagkasalan, kaya mo, may mga natalo. Pera, harassment. May haras. Sabi niya, kanina binibigay sa bride. Doon sa babae. See? Kaya nga, kung ikaw yung lalaki, pag-aasawa at wala ka pa namang hanap buhay, tigilan mo muna, maghanap buhay ka muna. Yeah. Amen. Kaya yung babae, may kilang-silang buhay. Kami teacher siya pagkatapos. Ang maging asawa, wala mo nang kahanap-hanap buhay. Sabi yung magulang na pag-ibig. Ito, si King Josiah, mga kapatid, ay, kung tayo po ay, sabi ng Bible ay, this is the book of the law. The Bible. Are you listening? Opo. Yan po ay Bible. At ating makikita po rito, mga kapatid, na ang ginawa ni Josiah ay, he rent his clothes. Ibig sabihin ay, pinunit niya, sinira niya, ang sabi nga ay, sinira niya at yun ay, it is a sign of lament. And it is a sign of grief of what he heard. Anong narinig niya? Yung great-grandfather niya na si Hezekiah ay hindi sumunod sa Panginoon dahil sa part ng kanyang buhay. And then yung grandfather niya, sinong grandfather niya? Si David. Kaya ang kanyang buhay. Sino yung, si Manasseh, I should say. Manasseh. And then sino yung father niya? Si Ammon. Kaya sabi niya, pambihira ito. Ano nangyari sa kanila? Bakit ganyan? Pero si Josiah, 8 years old, ang sabi ng Bible, he did that which was right in the sight of the Lord. Kaya na hindi ko sa patandaan. Hindi ko yan sa ilan. Sa puso ang pinag-uusap. Yung laman ng puso natin. Kaya tingnan nyo, ano nangyari? Sa isang parte, he abused their authority, misused the authority. Mga kapatid, tayo mayroong authority to preach the gospel. Binigyan
po natin mga kapatid. Ngayon pong gabi ang mensahe po ay, the title is this, the Bible. The Bible, the source of our success. The source of our success, the source of our blessing. Josiah was only 8 years old when he became the king, but he broke the direction of bad great-grandfather. Alam mo yun? He broke the direction. Ang direction ni Hezekiah palayo sa Diyos. Against sa Diyos. Samantalang siya inilagay na maging king. Pagkatapos ni Hezekiah ay si Manasseh. Against God. Pagkatapos si Amon, tatay ni Josiah. Kaya parang kusay, nagdalamhati siya. Bakit ganyan ang ginawa niyo? Kaya tayo mga pastor ay dapat kung ano paninindigan natin yun. Ay dapat magpapabago. At kayong mga members, magpasalamat kayo na mayroon kayong mga pastor na mayroong standard. Ano yung standard natin? The Word of God. Lahat ng bahagi ng ating buhay, mga kapatid, huwag natin kalimutan po yan. At sabi niya, he did that which was right in the sight of the Lord. He ruled the kingdom for 31 years. 31 years! Samantala, may sa gobyerno, 2 years lang wala na. Years. He was 8 years old. So 39 years ang edad niya. Pero from first year na kanyang hinawagan, ang sabi ng Bible, he did that which was right in the sight of the Lord. The second year, he did that which was right in the sight of the Lord. Third year, he did that which was right in the sight of the Lord. Ang 30, he did that which was right in the sight of the Lord. Amen. 31, he did that which was right in the sight of the Lord. What he did, although he started, is the same what he did when he finished it. Amen. Mga kapatid, dapat ganoon tayo maglingkod sa Panginoon. Sinimulan mo na ng tama, tapusin mo ng tama. Yes, amen. Huwag mo simulan na may tama, natatapusin mo kasi may tama ka. Magkaiba yun. Right. Magkaiba yun, mga kapatid. He ruled. He ruled in peace. He ruled in prosperity. He ruled with the reforms he made in Judah. So he devoted himself pleasing God. Galing na, no? Talagang he devoted himself to please God. Amen. At tandaan po natin, mga kapatid, many times, dahil nabubuhay may please men. Akalain mong yung rebelde, ang sabi, ang inaasikaso po lang daw sa simbahan ng San Pedro ay yung mga taong mayayaman. Sino mayaman doon San Pedro? Siguro mayroon doon may pera, pero kuripot pa. Alam mo, sa maraming nag-i-involve doon, yung inakala mo walang pera, pero ang buhay nila, involved sa gawain. Ang kailangan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi yung nasa iyo. Ang kailangan ng Diyos ay ikaw. Amen. Yes. Sapagkat pag isinuko mong buhay mo, yung nasa iyo ay sinuko mo na rin. Right. Kaya, tandaan po natin, mga kapatid, na minsan madali tayong i-please natin, mga estudyante. Sometimes you want to please your classmate. Bakit? Nakakakopya ka ng sagot pag Well. Huh? Sometimes you please the professor for him to give you favor. Josiah lived and ruled Judah to please God. To please God, he reinstituted the observance of the law of Moses. What a great man of God. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, in our time today,
There are bad rulers and good rulers. There are proud rulers and humble rulers. But in the Bible, it tells us to pray for our rulers. Pastor, kahit na communist ang government, pag-pray natin, huwag yan. Kailangan natin ipag-pray na yan ay maging democratic. Yes, sir. Kaya panalangin natin, ako pinapanalangin ko araw-araw ang ating Pangulo, ang ating gobyerno. Pinag-pray ko. Sabagat walang sino mang taong pwede magbago ng buhay ng tao kundi ang Diyos. Yes, amen. Kahit na pupugin mo ng martilyo, yung martilyo ay hindi makapagbabago ng buhay ng tao. That's right. Madudurog ang kanyang kamay, madudurog ang kanyang paa, pero hindi madudurog ang kanyang puso. Right. Pero ang salita ng Diyos, Yes. hindi makapangyarihan sa puso ng bawat isa. Iiwanan natin kayo ng 2 Corinthians 5:17, if any man be Come on. is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. That's the word in the power of the word of God. Amen. Amen? Tandaan po natin, wala ibang magbabago. Ang nagbago ng buhay ko, ang tatay ko, dating chief of police, pero hindi niya nabago ang buhay ko. Ako ang pinakang panganay sa amin. Ang na-spoil yung buso. Sino yun? Basta buso. Siguro si Josiah. Ha? Yun. Pero, pagkatapos si Pastor Puto pupunta sa amin, pag nakikita ko, takbo na ko. Punta ko sa barkada ko. Sabi ni nanay, nasaan si Simon? Nakita ko lang yung kapalit, sabi ni Pastor Puto. Wala na. Pero ako masunurin. Bago ako umalis sa bahay, sigurado, may pigiri po kami, nililinis ko yan. Bago ako umalis. Pero ayaw ko talaga ng Bible. Mas gusto ko yung aming magbarkada. Pero ako pinalayas ng tatay ko, sinubukan kong maglayas. Dahil kung hindi ka susunod sa akin, lumayas ka sa bahay nito. Sinubukan ko. 9 months. Diyan ako punta sa Manila, sa Bulacan. Pero after 9 months, bumalik. Sabi ng nanay ko, nandito na yung anak mo. Dumating na. Sino? Si Edmond. Papunta mo dito. Ako harap ako sa trono ng hari. Sabi na, bakit ka bumalik? Susunod na po. Humingi po ako ng tawad. Ano mo sabi talaga ko? Siya, dapa. The wages of sin is death. Pero tapos, sige, pero nangangako ka ba na ikaw ay sisimba mula sa linggo? Simba ko, nasa ulian ako. Sa ulian. Pero nakainom. Pero pag ako'y tinong-tanong ng pastor, ay sasagot-sagutin ko talaga yan. Pagkatawagin na, ano pala eh. Pero hindi, ang ngayong linggo, ang mensahe ng Pastor Porto ay tungkol sa impyerno. That really breaks my heart. Kaya hindi pa siya tapos mag-preach. Ako'y nagsisi ng kasalanan, tinanggap ng special sa sarili. Amen. Amen. And then after a year, we backslide, mas worse. Nag-graduate ng high school, sabi ko, ang gusto ko sa Philippine Military Academy. Sabi ng tatay ko, hindi kita susuportahan pag hindi ka sumunod sa akin. Gusto ko sa Bible College ka. 3 gabi hindi ako nakatulog. 3 gabi yan. Pero kaapat, I need a decision. Sabi ko, dinanay, punta na po ako sa Bible school. Talaga? Hindi paniniwala. Sabi sa akin, baka maglayas ka na naman. Hindi po ako Bible College. Hindi ako nagtara. Walang Bible College. Ay June 5, 1970, I think 72, 73. June 5 ang pasukan. Punta ako June 11, June 10. 11 pala, 11. Sabi ni Pastor Raka, ba't napasyal ka? Hindi po. Mag-inom ako sa Bible College. Talaga? Hindi ako paniwala. Kaya wala pa akong dalang Bible. Umirap ako ng Bible kay Pastor Ala. Tapos yun, Bible College, pagkatapos sabi, okay, bigyan kita ng na chance na makapag-aral ka, pagkatapos mag-special exam ka.
Kaya nung special exam ako, hindi naman sa kuya, ang nasa nakuha ko, sabi, ang dali lang pala sa dami. Eh, di na yung kakilsa ko. Sabi ko, sige. August 25, that's the time I knelt down, was a dormitory, and I surrendered my life. Amen. Amen. Tanong bakit? I learned to obey my dad. And God used my dad for me to surrender. Amen. Praise the Lord. Walang mawawala sa'yo pag hindi natutong sumunod. Amen. Amen. Kaya kung ikaw ay ligtas ngayon, ay dapat ay yung ating buhay ay isang mensahe sa mga kaibigan natin at sa mga taong nakakilala sa'yo. Ang sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works. Pero kung sinasabi natin na tayo ligtas pero ang buhay mo hiwalay sa Panginoon, confused ang mga tao. Sabi mo, anak ka ng Diyos pero wala ka simbahan pang linggo. Sabi mo, anak ka ng Diyos, nag-aaral ka sa Bible College, pero hindi mo memorize yung 66 books of the Bible. Kaya, sabi ko na sa verse 8, and Hilkiah the high priest said unto Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. Hilkiah gave the book to Shaphan and read it. So ano nangyari? The word of God was lost in the house of God. Of all the places, the house of God should be the safekeeping place for the word of God. Pag wala ang Bible sa simbahan, walang buhay. Yes. Ano gagamitin natin? Kaya ginagamit ng mga tao, tradition, sali-sali-sabi ng mga magulang. Ngayon, wala na, pabago-bago yun. Ngayon, ang pare, hindi na inalis na pag-visit ng water. Pagpasok nila, wala na. Doon sa Mexico, nung kami pumasok, pambihira, the largest or the biggest piano in the world. Organ in the world. Na pagpasok mo maririnig mo yung sound na talagang magkakabaka-baka. Yun talaga sinasadya daw. Para matama mo nanungusap ang Diyos eh. Pagkatapos may mga pare dyan nakaupo, nagaganyan. Pagkatapos yung nagkukumpisal, nakaupo na lang. See? Nababago na. See? Pabago-bago na. Akala nyo yan? Ang doktrina, hindi nababago. Sabi ng Panginoon, I am the same yesterday, today, Amen. forever. Amen? That's why the house of God is a place where the Bible is proclaimed. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa ating mga churches. Until now, we have a Sunday school. Amen. Now we have the worship service. Amen. We have the youth fellowship. We have the afternoon service. And we have the prayer meeting. Amen. In some churches, they have only meeting in once a week and only in the morning of Sunday. Sunday is for the Lord. Sa Panginoon yan, mga balik. It's about time na ma-realize po natin. It's time na ma-realize po natin na tayo ay kailangan na tayo manindigan sa ating ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Hindi panahon para magbulagbol, hindi panahon para maglaro, kundi panahon para maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, nowadays, we are the last days. Sabi ng Bible, perilous times shall come. Civil war in different places, different diseases, quarreling, hunger. See, makikita po natin na nangyayari na po ngayon. Anong ibig sabihin yan? Christ's coming is very near. Right. Noong pong November 17, 2012, the U.S. President banned the bringing of Bibles in hospitals when visiting sick patients. Nasa history yan. Binand na nila, pero pinabawal na nila, pero yung Quran, hindi. Akalain niyo yan? Kaya, mga boy, we are on the last days. Dapat makita po natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Kailangan itong manilingkod sa Diyos. Come on. Saan mo pagagamitin ang buhay mo? Yes. Sa katunayan, lagi ko itong sinasabi, hindi lamang ang purpose ng Diyos tayo maligtas.
Kasi kung ang purpose ng Diyos tayo maligtas, right after salvation, we go straight to heaven. But why are you still here? Why? God has a purpose. Kaya nga Panginoon nagtayo ng church. Kaya kailangan ng bawat anak ng Diyos yung mga ligtas. Kailangan ng simbahan na doon ay susundin niya ang kalooban ng Panginoon sa kanyang authority to preach the gospel was not given to the individual apostle. It was given to a local Bible believer. Yes, sir. Kaya the Bible was lost in the house of God. So there are three things in this message that I want you to see. Number one, they found the book. Amen. They found the book. In verse 11 of chapter 2 Kings chapter 22, and it came to pass when the king had heard the words of the book of the law that he rent his clothes. This is a very expression of lamenting ng pagtitighati. Bakit po? Sapagkat bakit nila ginawa yun? Can you imagine from the great-grandfather to the father? Samantalang siya 8 years old, pinagkatiwalaan ng Diyos na siya mag-hari. Ang sabi ng Bible, he did that which was right in the sight of the Lord. Eh bakit nangyari yun? Bakit po? Bakit nabighati siya? Si Josiah. Because the kings of Judah before did not obey the book. Kaya kung ikaw ay Kristiyano ngayon, you need to make a decision that you are going to obey the book. But how are you going to obey the book if you are not reading the book? How are you going to obey the book if you are not listening to the preaching of the book? At sinisiguraduhin ko sa inyo, every pastor, independent Baptist pastor, stand behind the pulpit. He always said, the Bible says, the Bible says. Amen. Why? Because our message is from the book. Alam niyo mga kapatid, pagka hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, nanganganib ang buhay mo for the future. Nanganganib. You are putting your life in danger. Tandaan po natin yan. Na-try mo na bang sundin ang salita ng Diyos? Pag binabasa mo na ikaw pinagpapala ng Panginoon? Sa 2 Kings chapter 22 verse 13, because our fathers have not hearkened unto the words of this book, to do according unto all that which is written concerning us. See? So when they found the book, immediately, anong ginawa nila? They recognized it as the Word of God. Amen. They recognized it as the law of God. And they recognized it as God's book. Kaya tingnan nyo, ang Panginoon consistent, tayo inconsistent. Right. Are you listening? God is consistent in everything that He does. Consistent siya. Consistent ang Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Tingnan nyo, sino gumawa ng araw? Ang Diyos. So, the sun rises in the morning on the east and sits down on the west. Sino makagawa niyan? Subukan mo nga. Diyos lang. Consistent yan. Araw-araw, laging ganun. Hindi pa bago-bago. Kaya mga Kristyano, dito sisimba. Sa Los Baños, sunod na simba. Doon sa Quezon, sunod na simba kung saan-saan na. Saan nagtapos? Ibuloy. Tingnan nga ang consistent ng Panginoon. Yung waves, yung alon, the waves that you see in the sea, those are 18 waves every minute, all the time. May bagyo at wala, 18 waves every minute. Every minute. Kaya consistent siya. Consistent siya na tayo bantayan. Consistent ang ating hininga binibigay. Kaya ano kaya kung may negative attitude ka sa Diyos? Sabihin naman, okay, ikaw hihinga every 10 seconds. Hindi ka naman nagtatimes every 5 seconds. Kaya naman, biyaya ng Diyos binibigay sa akin. Kahit hindi tayo sumusunod yung hinga natin consistent. Eh, paso pa namin yung mga hika. Tumataas ang kanilang balikat. Eh, sa Panginoon ay bahala na siya.
Ha? Kaya mga kapatid, makita natin, at alam niyo, yung i-judge sa atin ng Panginoon pagharap natin sa Kanya is according to this book. Yung iyong narinig, yung iyong ginagawa, bubuksan ng Panginoon pagdating sa langit, at doon ibabatay ang Kanyang hatol sa iyo. Kaya dapat tayo mayroong gawing desisyon, mga kapatid. Amen? Meron tayong decision. Kaya salamat sa Panginoon, we have only one book in the church, and that's the Bible. Amen. Pero ang Mormons, mayroong Mormons plus Bible plus Book of Mormons. Yun nga, ang turo nila, si Kristo kapatid ni Satanas. Pagkatapos ang Sabadista naman, Seventh-day Adventure. They believe that if you are not worshiping on Saturday, you will be given the mark of the beast. Yan, sabi ng mga Seventh-day Adventists. Kalahin mo yan? Pero ano sabi ng Bible? Sa John 12:48, he that rejected me and received not my words, hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Kaya yung ating narinig, linggo-linggo, sa simbahan, yung ating nababasa sa Sunday School, ay dyan po yung anong tinanggap natin, dyan din tayo hatulan. Amen. Amen. Kung sinunod mo o hindi. See? Kaya yung aklat, this book, the book that you are holding right now, Amen. the judgment of God will come from this blessed book. Kung ano yung narinig natin, mga kapatid, bakit pinunit bakit nagdalamhati si Josiah? Bakit siya nagdalamhati? Basta po kumbaga, ipasama ang loob sa lulu, the great-grandfather, and then the grandfather and the father. Siya ho ang sumira ng direksyon. Sa ang direksyon ng tatlo ay palayo sa Diyos. Ang direksyon ng tatlo ay patungo sa pahamagan. Pero ang direksyon ni Josiah, 8 years old, he started it for 21 years. Amen. He did not change the direction. Mga kapatid, dapat makita po ang tamang katugunan. So, tingnan niyo po, the great-grandfather Hezekiah did not obey the book. The grandfather Manasseh did not obey the book. His father Ammon did not obey the book. Tandaan po natin, kaya talaga nag-give siya ng husto. Kalahin mo yan? Dahil salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo pwede maging neutral sa book. Salita ng Diyos. Basta ako neutral lang ko. Kung anong tama, yun. Hindi pwede maging neutral. Kung mali ka, mali ka. Yes, sir. Kasi kahit sa sasakyan, pag neutral, hindi yan forward at hindi yan backward. Hindi yan kikilos. Kaya maraming Kristiyano mga neutral na walang ginagawa. Pag nasa simbahan, tulog. Pag nag-closing prayer, habang nag-closing prayer ay paalis na. Bakit? Mga neutral yan. Kailangan, tingnan nyo, malay mo pa, kala mo yan, di ba nag-closing prayer, nagsisimula pa lang, umalis na. Ayun, nadapa. Ha? Tandaan po natin mga kapatid, hindi pwede yung neutral ka, either you are for the Word of God or against the Word of God. Hindi, maraming mga tao ayaw mag-tights. Well, Kasi daw ang tithes is Old Testament. Pasahin mo nga ang Bible, hindi ka nagbabasa ng Bible. Kung tithes lang, alam mo, kulang na kulang pa yan. Kulang na kulang pa yan, mga kapatid. Sabihin ko sa inyo. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang Biblia ay manual ng ating buhay. It is the rule for living. Kaya hindi dapat pagdibatihan, mga kapatid. There's nothing wrong in the Bible. The Bible is always right. Ang sabi ng Biblia doon sa John chapter 11, verse 25 to 26, he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Man shall not live, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sabi ng black man, man shall not live alone by, man shall not live alone by, man shall not live by bread alone. Always with butter. So the first one, mga kapatid, they found the book. Number two, they were afraid of the book. Uh-huh. They were afraid of the book. Why? Because they did not obey the law of God. Because they have broken the law. They knew that God would judge them for not obeying. Kaya nga po yung simbahan na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Kaya kung ikaw ay miyembro ng simbahan, hindi ka nag-i-involve sa soul winning, you are not fulfilling God's plan. Right. Can you imagine bago tayo mag-soul winning? Jesus was crucified. He shed His blood. Nung pumunta sa Israel, nung makita ko yung cross na pinagpakuan ng Panginoon, pagkatapos yung mga Katoliko, hinahindikan yung cross. Kaya mo yan? Ay noon ang pinakasigay, elektrika yung cross. Pagkatapos nakita ko yung tinik, kinuruna sa ulo ng Panginoon na nakabaon ng 1.5 inch. Pagkatapos nakita ko yung pinapalo sa kanya, na pagkapalo, mayroon tinik, pagkakapalo, huhugutin, dalan-dalan. Ito ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Jesus suffered. Naubos ang dugo kaya siya'y namatay. Without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Yun ang ginawa ng Panginoon para sa buong sanlibutan o individual sa atin. Kaya kung ikaw'y anak ng Diyos, dapat alam mo yung puhunan ng ating kaligtasan. Ang sabi ng Bible, 2 Kings chapter 20, verse 12 to 13, and the king commanded Hilkiah, the priest, and Ahikam, the son of Shaphan, and Akbor, the son of Micaiah, the Shaphan, the scribe, and Asahiah, a servant of the kings, saying, Go ye, inquire of the Lord for me. Inquire of the Lord for me and for the people, for all Judah concerned the words of this book that is found. Dapat hanapin natin dapat natin makita, mga kapatid, kung ano yung consequence. Pero tandaan po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Can you imagine, from 8 years old boy, the book was revealed. Can you imagine that? Sabi nga ni Fanny Crosby, once she said, what is worse than being blind? And he said, what is worse than being blind is being able to see, but have no vision. Right. Tayo yan, mga kapatid. Linggo, nandiyan ka simbahan. Nakakalungkot doon po sa Santa Cruz, kahit na provincial last Sunday, they have 25 first-time visitors and all of them got saved. See? May paningin tayo, pero anong vision natin? Magpasalamat tayo na simbahan na mayroong vision. For without vision, the people perish. Tandaan po natin, a spiritual vision is always better than intellectual brilliancy. Matalino ka nga, mautak ka nga. Pero kung wala ka namang ka-vision is spiritual vision, the vision from God. Wala yun. Lahat ng bagay dito sa libuan, maiiwanan natin. Kaya nga yung pag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, anong kayamanan na maiipon natin sa langit? Kaluluwa ng tao. Yun ang kayamanan, mga kapatid. Sabi niyo, kami naririto, nakita tayo dito. Thank you! CVP Los Baños!
Thank you, CBBC Candelaria. We are here because you gave us the Word of God. You gave us the gospel that Jesus Christ has promised. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, bago may pahayag ng salita ng Diyos, ay kailangan mayroong mga faithful members to support the vision of the church. Si Jesse Penny was a multi-billionaire. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Because he was a giver to the work of the Lord. Kaya siya naging billionaire. Si Mr. Colgate, he said, Lord, if you are going to bless this business, nagsimula yan, basket lang, ang dala. Sabi niya, ay Lord, if you are going to bless this business, I will be faithful in giving to you my 10%. Pero God prospered him so well that he gave all that he can give. And later on, Mr. Colgate was given 90% and retaining for himself only 10%. And yet that is far, far, far more sufficient to support his family and himself. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi mo may tuturo ang Diyos. Panginoon, kuripot ka. Hindi. Ikaw yung kuripot. Right. Kasi ang prinsipyo ng Bible, give and it shall be given unto you. Magbigay ka ito, ibibigyan. Ano? Siksik! Libre! Ay, kumaap! Kalawan mo yan! May mga pasayaw-sayaw pa! Ha? Eh kasi, ang nagbibigay, masaya. Kaya sabi mo, cheerful giving. Ano yung cheerful giving? Masaya ang nagbibigay. Hindi yung pambihira. Dadaan yung ano. Pwede ko lang gusto dito? Pwede, okay. Dadaan yung ano, bibigay yung pera. Hinusot pa. Nilagay ko. Sige na. Basag-basag. Ha? Bali-bali yung picture ni Rizal Dazon. Ang tatlo, sino ba yun? Yung 1,000, sino ba na sa 1,000? Agila. Nakalipad niyo ang agila. Kasi binusumot niya. Alam niyo si Kanyang, isang milyonaryo sa isang Bible College, nag-commission 94 kabans Bible College, ito sa San Pedro, sa iba. 94 kabans every month. Sinusupply ni Aliano. Pero nung namatay, wala na yung supply. Mga kapatid, ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kanina, ang lakas ng amen. Pag-usapan ko na yun. Tandaan po natin mga kapatid. Ang sabi ng Bible, sa 1 Samuel chapter 15 verse 3. Now, go and smite Amalek and utterly destroy all they have and spare them not, but slay both men and women, infant and suckling, or ox and sheep, camels and ants. And 1 Samuel chapter 15, God said to Saul that he had to kill all the Amalekites, kill them completely, eliminate Amalekites. Why is it that God would say that? So here is the history. Do you still remember the Israelites were traveling in the wilderness? Then they went to the area of the Amalekites, and they were asking for water, but they did not take care of the Israelites. God remembered that. Alam niyo, talagang piniserve ng Panginoon mga Jewish people. Yeah. Israel. Alam niyo sa mga pinabayaan mong gawain ng Panginoon, hindi ka papapalain. Hindi ka papapalain. Nag-ano po kami, nag-set kami ng goal na magtayo ng 5,000 seat auditorium. And kagabi, tinuro ko yung prayer. When thou art pray, manalangin tayo. Kaya ang panalangin mas maganda specific. Hindi natin madadala ang Diyos sa vain repetition ng prayer. At pagandahan ng pananalita. Sa Batangas, kung naalala ko noon, napunta kami dyan, kung mayroong manalangin mga may edad na, kataas-taasan ang Diyos na hindi namin kayang abutin.
Kaya pwede usapan yung pagbibigay puso ang pinag-uusapan. So, kung may puso ka sa gawain, magbibigay ka. And you are willing to invest. Dalawang klaseng investment natin, good and bad. At huwag natin kalimutan, pag sinabing investment, there's always in return with interest. Amen. Kaya kung yung kasamaan ng ini-invest mo, balik na sa iyo, pero may interest pa. Yun yung mas maganda, ay yung pinakamaganda ng ating i-invest sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Tandaan po natin mga kapatid, anything wrong that you do against the Jew, God will remember. It is in the Bible. Kaya, this is 1 Samuel chapter 15, verse 13 to 14. Ang sabi ng Bible, Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou the Lord, I have performed the commandments of the Lord. And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and lowing of the oxen, which I hear? Samuel found out that lie of King Saul. Kaya tingin sa verse 23, in chapter 15, 1 Samuel, because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being a king. You know why? Because you disobey God. See? Kaya ang paglilingkod sa Diyos hindi by competition, Right. kundi by dedication. Huwag natin kalimutan yung mga kapatid. Hindi ka pagpapalain ng Diyos pag gawa mo ng mali. Katulad niya, mag-aasawa ka ng manseng. Mga babae na nanliligaw sa inyo, mayaman pero anseng. Maliligtas din naman yan. Aha. Kung ang magiging asawa mo ay anseng, kaninong anak ang mga anseng? Grabe. Sino magiging biyanan mo? Ha? Ang sabi ng Bible, disobedience is what? Disobedience is rebellion. Okay, the last one. They were blessed because of the book. King Josiah knew that the kingdom of Judah received the judgment of God because of the wickedness of his great-grandfather Hezekiah and his grandfather Manasseh and his father Amon. But God blessed King Josiah. Why? Number one, he humbled himself before the Lord. Kaya kailangan tayo magpakumbaba sa Panginoon. Amen. 2 Kings chapter 22, verse 19, because thine heart was tender, thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and hast rent thy clothes, and wept before me. I also have heard thee, saith the Lord. Pinakinggan siya. Mga walang tatalo sa taong humble. Ang pinakamahirap na kausap ay taong mapagbataas. Kayabangan. See, yan pinakamahirap na kausap. Right. Magtatapos kayo, mananalangin ka na lang. Meron kong kinausap, isang oras kalahati, o magandalawang muna. Yung pala sa, pastor, nag-decide na ako, alis na ako. Sabi niya, bakit hindi mo sinabi kanina? Sisimula ako. Natuyo na yung laway ko dito. Pag pinapaliwanag ko sa'yo, pagkatapos yung pala ayari na yung desisyon mo. Ako pong bihira kung yung mga panahon ko yung ansel, tatama ito. Mahirap yung ma-pride. Mayroon tayong great example. Jesus Christ. He humbled himself. Amen. Hinubad niya ang pagka-Diyos. Si Paul. Sabi ni Paul, he is the chief of sinners. But he learned, he humbled himself. Na sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Kaya kailangan lang po natin mabulit tender heart.
pusong malambot sa salita ng Diyos. Matigas sa mga bagay doon sa limutan na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. So, humility is a crowning virtue that God is looking for every believer. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Be humble! God give him favor. God give him blessing. God give him prosperity. And then number 2, he pledged to obey the word of God. Anong ginawa niya? Josiah brought the leaders of Judah in the temple. Amen? Hindi siya na-influensyahan. Siya ang naka-influensya. He brought the leaders of Judah in the temple. He read the words of the book. He claims that he himself will obey the book. He made a covenant with the people that they will obey the book. If God has made you a leader, mga kapatid, saan ka man naroon, you need to lead well. Often follow your example. Ikaw ang pinaka-example. Pag ikaw, pastor, hindi ka nagtatayos, don't expect your people to pay you. Right. Kaya kami may record ng giving. Bawat area, bawat individual. Kaya meron akong top 20 givers. Wow. Top 20. Alam niyo, may alam ko, may blessing, may pera, pero wala na sa top 20. Anong ibig sabihin nun? Oh, bakit mahimik na naman? Wala sa top Grabe 20. talaga, grabe. Wala daw sa top 20. Bakit ganun, ano? Wala sa top 20. Samantala, siguro wala ka sa top 20, ano? Siguro nasa rooftop ka. Ha? Alam niyo mga kapatid, sabi ng iba, si Pastor Ed ang yaman. Mga kapatid, kung alam niyo lang, pagpakitaan tayo ng record. Aling ko naman yan. See, marami nagbibigay. Pero, hindi natin offering. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, the more you give, the more you get. Kung ikaw ay ligtas na sa impyerno at kung kurikot ka pa, hindi ka pa naliligtas ng Diyos sa That's right. kapulutan. Sabi ng iba, pag Ilocano, kurikot, hindi. Sa simbahan, ang isang malaki magbigay, Ilocano. Ibaw! Kahit yung Ilocano, Bicolano, Batanggenyo, kung ang puso niya ay hindi tama, Right. kurikot talaga yan. Alam mo mga kapatid, ang kaya makita natin ngayon, miracle ng Diyos. Yung miracle ng Diyos, tingnan mo yung Sarifat woman, binigay yung kanyang pagkain, hindi sila naubusan. Tingnan mo yung bata na mayroong 5 tinapay, 2 isda. See? Ano sabi ng Panginoon? Anong meron? Ano meron? Ano ibig sabihin nun? Hindi hinahanap ng Diyos yung wala. Kung ano yung meron. Amen. Kung ano yung meron, yung kanyang pagpapalain. Kaya yung mga wala sa lipan, paano pagpapalain na wala sila? O, anong meron? Ano sabi ni Philip? Here's the land. Yung kamay ng bata, nandun pa yung 5 tinapay at 2 isda. Andun yun, hindi mababago. Walang miracle mangyayari doon. Pero inilagay sa kamay ng Diyos. Napakain ng 5,000 na lalaki. Kung may mga asawa yung tigig-isang asawa, 10,000. Kung may tigig-isang anak, 15,000. Kung Pilipino yun, 150,000. Lalo kung taga-sampakal ay naman sa'yo. Ha? Mga kapatid, he pledged to, at hindi lang yun mga kapatid, he pledged to remove all the idols of Judah. Strong leadership ito. Josiah removed all the pagan objects in the temple. Josiah removes all the pagan priests from the temple. Priest, ha? Pinalis mo. Alam niyo yung kung ikaw isap na simbahan, wala kang nang ginagawa, pampagulo ka lang. That's right.
Ouch. Oh, pamparami ka lang sa bilang. Wala ka naman pakinabang. Baka pinapakain ka pa ng simbahan. Hindi ka naman nag-surrender para pakainin lang. Yung prinsipyo ng Bible, no work, no eat. Amen. Mga kapatid, magpasalamat tayo, mayroong mga pastor kung mag-preach, diretsahan. Amen. Yes. Pagkatas na open ka, ay bakit pag sinabi ng doktor, nagpakonsulta ka, ay magbihira, kung kinanin mo, 15% na yun. Open ka pa sa doktor? Lord, salamat po, nalaman ko. Dahil ganyan ugali mo sa... Yes, sir. Choir members, hindi kayo nagbibigay? Wala kayong karapatan kumanta. Right. Kaya sa teacher, tuturo kayo sa mga bata, hindi kayo marunong mag-type. Bless you. So, Josiah removed all the pagan priests from the temple. Josiah destroyed all the pagan shrine and altars of the idols. Siguro dahil siya Breaking Idol Sunday. Josiah break them down and cast the dust of them and the brook Kedron. And then, as they begin to worship the true and living God, God bless them. If you're a Christian, you are a child of God. You need to worship the living and true God because He is the only true living God. Are we good? The Bible is the source of success. The Bible is the source of blessing. Ito ang magtuturo, ito ang manual ng blessing. Ito ang manual ng success. Amen. Ano sabi ng demo, ang Panginoon, nabuhay na maguli. Out from the grave, He arose. That is victory. Amen. Kasi kung si Kristo namatay, hindi na buhay na maguli. Hanggang ngayon tayo nasadaan patungo sa impyerno. Right. Praise God! Yes. Sabi niya, siya paakyat sa langit para maganda ng tao nating kalalagyan. That's why every day we are tayong mansion sa langit. Amen. Mga kapatid, habang tayo naririto, maglingkod tayo sa Panginoon. Gawin natin, huwag tayong magiging negative, huwag tayong maglalagay anong sagot, kundi magsasabi tayo sa Panginoon, yes Lord, I'm willing to serve you. At kung ikaw backslider na yun, dapat bumalik ka na sa Diyos. Kasi magiging worse pa ang mangyayari sa buhay mo kung hindi ka bumalik sa Diyos. Tayo ko mo sa iyo lahat. Okay, niwala ng Panginoon sa aking puso ngayong gabi. Anumang area ng ating Christian life, ang Panginoon ay sa mga mensaheng ating narinig. You need to come to God. Learn to have a tender heart.